Uy, itong prof na to, oo. Sir, kailan ka ba naman magsasalita ng laban doon sa mga dilawan at saka mga kakamping? Kilalang kilala ka naman na lagi nagsasalita for them, di ba? At never against them. So eto na nga, gusto ko na talaga sagutin to. Dalawang video ang sasagutin ko dito sa mga sinasabi ng professor na to from FEU, okay? Sandali lang, pakita ko sa inyo. Ganito na lang ang gagawin ko kasi mas hindi nakaka-copyright ito kaysa doon sa ini-screen recording ko. Pero yung iba naman, hindi naman ganun kahigpit pagdating sa screen recording. Pero may ibang mga media na talaga mahigpit eh. Pinapa-copyright nila yung bawat snippet ng kanilang mga video. So pakinggan natin siya ha, then magre-react tayo part by part. Kumpatsero na yun, may nanalo ba kahapon? Sino ba nanalo? Sa tingin ko ang nanalo dito ngayon ang prosecution. So round 1 prosecution. Bakit ka mo? Bakit? Bakit? Sapagkat bagamat na paunlakan yung kanilang request for arraignment, mag-plead ka nga guilty or guilty. Sabi ni Chis Escudero, wag na lang sapagkat sumagot na naandoon na ang denial. Napanatili nila ang political aspect ng impeachment. Yung hindi pagdadalo ni Vice President Sara Duterte. Kasi iyan rin ang mantra nila. Bakit hindi ka nag-appeal sa isang institusyon na nag-iimbestiga sa'yo? So kahit na So react muna tayo. Sa ganitong pagkakataon hindi ko akalain nakuha nyo na pala ang consensus ng buong Pilipino. Sir, hindi po lahat ng Pilipino gustong umattend dyan si Sara Duterte. Alam niyo kung bakit? Kasi nakita na nila kung paano ang ginagawa nila kay Sara Duterte kada uma-attend siya sa mga hearing na ganyan. Kaya minsan talagang, dahil nga sa mga pinagagagawa nila kay Sara Duterte, mas gugustuhin na lang ng ibang taong bayan na wag na siyang umattend dyan at nakikita nila, alam niyo ba, na ang saya-saya nila kapag hindi siya uma-attend sa mga ganyan. Dahil, gigil na gigil sila sa mga dilawan at saka yung mga tao na yan, napilit na. Talagang pinapersecute siya, tapos talagang kulang na lang sabihin, you are badgering the witness! Parang ganon. pansamandali na isingit nila yung konseptong yon. Hindi umaattend sa isang napakahalagang hearing. So yun, number 1. Sigurado ka ba lahat ng tao ang tingin sa hearing na yan mahalaga? Alam naman na ng ating mga kababayan na yung hearing na yan for the purpose lang ng pamumulitika. At pag umattend siya dyan, ang gagawin lang nila dyan, mag-grandstanding lang sila, which is sawang-sawa ng tao sa mga gawin ng ganyan, ng mga dilawan na yan, at saka kung ano-ano pa yan, ng mga kalaban ng mga Duterte. Ang hilig nilang magdrama, ang hilig nilang, hindi ko na ba-describe kung ano yung mga pinaggagawa nila. May mga pamisa, may mga tapos yung mga DDS pa ang tinatawag nilang kulto. Sila itong may asal kulto, ang hilig sa ritual at kung ano-ano para lang mapansin ng mga tao. Actually, sir, sa totoo lang, ang tawag na nga sa kanila ngayon halos KSP Kasi gustong-gusto nilang pumunta dyan si Sara para naman kahit paano maambunan sila sa kasikatan ni VP Sara. Example ng barangay treasurer na nakasuhan sa comparable na maliit na halaga. So, iyon ang ginamit niya sa pagre-relay ng kanyang message. Naman si Sir, alam naman natin na yung kay Sara kakaprangot lang kung sakasakali ang kailangan niyang ipaliwanag kumpara sa trilyon-trilyon at bilyon-bilyon na nawawala sa iba. Bakit Sir pinagpipilitan mo yung ganong comparison? Lahat naman yan Sir. Sige nga Sir, magbanggit ka sa akin ng politician dyan ngayon na from the 19th Congress na hindi malamang na nakatanggap. Sige nga Sir. Pero yung kabila, para ngayon hindi ko na malaman kung ano yung matanda, kung ano yung sinabi niya, kasi para siya nagle-lecture. Para siya nagle-lecture, na para siyang profesor, at ang mga tatagang ginamit niya, shifting of the burden of evidence, yung mga locus standi, yung mga, yung mga statement of action. Sa pangkaraniwang tao, baka mag-tune off yan. Okay, ano ba yun? Ano ba yung sinasabi niya? Pero magandang dating niya, yung pagsasalita niya, maganda rin naman. Kaya lang, sino ang mas nag-resonate sa taong bayan? Siyempre yung taong simple ang mga kataga, simple ang mga example, at madaling maintindihan. Ito naman si Sir, masyado mong ina-underestimate ang mga kababayan natin. Sir, naku po Diyos ko, grabe. Iba na po ang ating teknolohiya. Lahat po halos may cellphone na. At lahat po yan nakakapag-data na. Kahit man lang sabihin na natin sa 1 linggo, 3 araw. Diyos ko naman. Sir, libre na po ang Google Translate at hindi naman po yan binabayaran. At yung iba po Sir, mas gusto pa nilang na-challenge na nagtitingin sila kung anong ibig sabihin ng taong nagsasalita. Sir, lumabas din ang katotohanan, ang aim nila ang taong bayan. Alam mo, pamumuliti ka talaga kasi nga gusto nila ng boto sa 2028. Kung tatakbo man sila o hindi, well, at least yung i-endorso nila at ang feeling nila makakatakbo ulit sila sa susunod na eleksyon, namumuliti ka sila at nagpapagwapo at nagpapaganda sila sa taong bayan. Kayo na ang mismong umamin yan. Nag-resonate sa taong bayan, Sir.
Ano ba? Sino ba ang magja-judge kay Sara? Sino ba ang mag-i-impeach kay Sara? Sino ba ang magsasabi na guilty or not guilty si Sara? Sa bagay, sir, yung iba diyang mga, di ba, senador, matik na yan, alam na yan kung anong iboboto nila. Pero at least, sir, di ba, dapat ang aim nila makumbinse yung ibang senador na hindi naman pwedeng laging kay Sara at pwede rin maging against kay Sara. So, ang aim lang talaga nila dyan is magpagwapo at magpaganda. Kasi wala namang kaugnayan yung pinagtatagalog at pagsasalita ng common dahil sa gusto nung mag-resonate sa tao. Wala nang kaugnayan dyan kasi ang mag-i-impeach sa kanila ang mga senador. Tsaka sir, lumabas-labas ka naman ng bahay mo, tumatanda ka ng kulang sa impormasyon eh. Alam mo ba, bigyan kita ng good example yung Lovely, di ba? Pinasisikat nila ngayon, alam mo kung bakit? Kasi may British accent at magaling mag-Ingles, 'di ba? So sir, wag na kayong umasa ng isang tao na ngayon pag nagtatagalog, ibig sabihin iintindihin pa ng mga kababayan niya. Kadalasan sir, mas hanga ang mga tao ngayon doon sa magaling mag-Ingles, may pronunciation na tama, at saka yung tipong gusto nila yung na-challenge sila dahil i-google pa nila kung ano bang ibig sabihin ng mga salitang binitawan. Mas gustong-gusto nila ngayon yan, mas preference nila ngayon yan. Sir, hindi naman lahat ng Pilipino hindi maging marunong. Almost all Filipino marunong mag-Ingles, kaya nga mas gusto nilang nakakarinig ng tao na magaling sa Ingles, humahanga sila dyan. Kaya I beg to disagree, sir. Siguro siguro may katotohanan yung sinabi mo bilang politician. Oo, sir. Pero not everybody admits to that truth. Talagang may mga ibang tao na mas iba yung opinion kaysa sa sinasabi mo. Nako, yan yung sinasabi ko di ba? And I'll end up this statement using, mind conditioning na naman kayong mga dilawan.